Usapang pagtataksi. May nagtataksi sa nobya, sa nobyo, may pagtataksi sa kapwa, pero ang wag na wag ninyong gagawin ay magtaksi. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po naman, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga solid na Iskonians? At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating palaki ng palaki channel. At sa mga Iskonians na hindi naman taga Maynila, kumusta po sa inyong lahat? So, tuloy-tuloy lang tayo guys. So, ang topic natin ngayon for today's video, Yorme, pinatamaan na itong si Hani Lacuna at kanyang mga kapartido. Yan guys, kasi naimbita itong si Yorme sa kanyang pinangarap lang na eskwelahan na world class na public school na kung saan ay may outtaking nag-speech siya guys, itong si Yorme. At kabilin-bilinan niya sa kanyang speech guys, sa mga estudyante at mga teacher sa usapin ng taksil. Sabi niya, wag na wag niyong gagawin na maging taksil sa sinumpahan niyong tungkulin sa bayan. So, bagamat hindi niya dinirekta itong si Hanit kanyang mga kapartido, pero patama sa kanila yan. Kasi nga, yun nga naging dahilan, di ba? Kung bakit bumalik itong si Yorme para mag-mayor, dahil nakita niya sandamakmak na reklamo, di ba? Yung serbisyo na wala halos, di ba? Inulan ng mga batikos at yun na nga mismong sigaw ng taong bayan ay bumalik ka na Yorme. Kaya isa yun sa dahilan siguro nakita talaga niya na napabayaan. Totoo naman guys, napabayaan ng Maynila. Biglang nanahimik, di ba? Walang malalaking project. Diba? Hindi gumanda yung serbisyo, diba? Nagkaroon pa ng mga issue lalo na sa health issue guys, di ba? So, isa sa mga inspiring speech niya guys, itong si Yorme, talagang ramdam mo kung gaano kasaya ang mga tao. Mamaya yung video papakita natin. Isa rin sa tumatak sa akin guys, di ba? Na video ko ito isang araw na vlog ko pala. Ang sabi ni Yorme, kaya siya nagpagawa ng ganung kaganda, ginastusan ng bilyon yung eskwelahan. Di ba? Talagang dadaigin pa guys yung mga university na luma dito sa Maynila. Makita nyo naman sa video kung gaano kaganda. Ang sabi ni Yorme, mayaman ang gobyerno. Diba? Totoo naman, trillion ang budget niyan, di ba? Trillion ang budget niyan. Kung ang mga private company ay nagpapagawa ng magagandang eskwelahan, diba? Hindi ba lalong dapat mas maganda yung pinapagawa ng gobyerno? Dahil sino ang mayaman? Sabi niya, ang gobyerno o ang private company? Ang gobyerno, di ba? Maraming resources ang gobyerno. Yung iba, kinukurap lang kasi. At isa pa, kahit may budget na kung wala namang political will, yung nasa pwesto ay wala rin mangyayari. Hindi kagaya ni Yorme, talagang nangarap siya. At yun, natupad na ngayon ay pinakikinabangan ng public teachers at ng mga public student na parang mga private dati nga. Kasi talagang aircon guys, komportable, talagang makakapag-aral ka ng mabuti. At isa pa sa mga tumatak sa sinabi ni Yorme sa akin. Kasi nung araw, di ba, basurero lang siya. Alam naman natin, nag-aral din siya sa kagaya natin sa public school. At nung masenso na nga, di ba, naging artista, naging counselor, naging vice mayor, hanggang sa naging mayor, gumanda ng buhay niya. Kung tutusin, hindi niya na kailangan magpolitika ulit guys. 24 years na siyang nasa gobyerno, di ba? Pero anong sabi niya? Dahil parang hindi siya mapakali, yung sa damdamin niya guys, na yung mga anak niya na ibigay niya. Sabi niya, mga anak ko, mapalad kayo. Nabigyan ko kayo ng magandang edukasyon at buhay. Kasi siyempre private din siguro nag-aral dahil may pera naman, wala namang masama doon, di ba? Kung kaya mo naman sa private talaga.
at ang buhay nila naging maayos. So kung tutuusin mo sa pamilya niya, wala nang problema guys. Asensyado na, milyonaryo na si Yorme. Pero bakit ganun? Parang yung puso niya talaga nasa mahirap. Kaya talaga nung nakaupo na siya, pinangarap na nga niya yung mga world class public school na yan. Apat yan guys, di ba? So nakakatuwang isipin. Natanging siya lang nakaisip nito. Hindi siya, maraming mayor ang nagdaan sa Maynila, wala nakaisip niyan. Dalhin na natin sa pagka-presidente guys, wala rin nakaisip niyan. Si Yorme lang guys. Kaya kailangan niya nang bumalik sa Maynila. So dahil ito guys, panoorin niyo na po yung video na kung saan ang kanyang speech ay talagang pinatamaan na itong si Hani Lacuna at ang kanyang mga kapartido. Right guys, so hanggang dito na po mga yung susunod kong vlog. Thank you very much. Manila, God first. Maraming salamat sa ating nagpapakilala. Hi! Hello! Good morning! Lalo-lalo na sa mga mag-aaral na magsaysay. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating pong punong guro, Robert Velasquez, ang aking kakambal. Ang kinakatakot ko lang talaga, nakita ko na ang future ko sa kanya. Of course, ang ating ding punong guro, Rexy Castro ng Albert. Sa ating mga guro, sa mga teaching and non-teaching staff of both school. At sa ating SPTA, President Mel Pamplona, VP Carla Alejandro, Treasurer Balu Bentahal, Auditor Brian James Serrano, and of course our Manila Federation SPTA NCR Chair President Elizabeth Papapas, at sa aking partner na magandang, matalino, masipag, karinyosa, Chief Atienza. Sa mga magulang na nandito, magandang umaga din sa inyo. Well, una, maraming salamat at kami inimitahan ninyo sa inyong makasaysayang araw na kung saan ay kayo manunod pa sa inyong pagpuli. Ako, kaya na, sumpaan na. Ang sumpa, ang panunumpa, ay dapat turdin ang mga nailigtas na tungkulin o tungkulin iyong sinumpaan. Pero, especially nowadays, makikita po ninyo, magkakalanan na. Ilang buwan na lamang, katulad niyo, katatapos lang ng halalan. Maaaring may mga papanakit na salita, may mga maaaring hindi magandang salita, maaaring hindi naman mayroong mga pagulit at magpapakilala sa kanyang sarili. But at the end of the day, what matter most is that we continue to practice just like what our Araling Panlipunan teacher said a while ago, na ang demokrasya ay patuloy na mahirap sa ating bansa. Sa pagdili ng malaya ng ating mga nasasakupan sa kanyang leader. In this case, sa ating paralan. So, Gigi and I would like to congratulate each and every one of you who got elected in their respective positions. Usapang pagtataksil. May nagtataksil sa nobya, sa nobyo, may pagtataksil sa kapwa, pero ang wag na wag ninyong gagawin ay magtaksil sa sinumpang mong tungkulin
para sa iyong nasasakupan. Yan ang bagong gagawin, ang pagtataksil sa iyong bayan. Maaaring gamitin ng mga ilang tao yan nowadays. The greatest betrayal is betraying your fellow man. The one, the people, sa harapan nila. Sabi niya, pasumpa-sumpa na pa. Ito na ito tuloy. Pulsang tayo ngayon. Pero yan ang huwag ninyong gagawin. Kayo na mga manunumpa sa kanya-kanyang tungkulin ng araw, dapat ninyong tugtig. And you should go beyond what is expected from you. Create respect. Create extra mind. Fulfill your duties and obligations to the parents, to the students who are going to take an oath today. And I'm happy for you that in the coming months, you will have the same school like Albert in Magsaysay ground. Maganda ba ang Albert? Tumutulong ba laway nyo? Maganda na kayo, mag-ipon na kayo ng pambili ng jacket kahit lalamili kayo sa Magsaysay. I'm really happy and excited for you. I, for one, is a product of public education system. Tulungan Center in Delpan from aking 10 years. Rosauro Almario Elementary School, my primary education. And Tondo High School, sa aking secondary education. I'm a full-blooded product of public education system. I've seen, experienced, facilities in public education system. Some of it are good, and the iba naman ay may pagkukulang. Bagamat magkakaroon, mapalag naman ang mga anak ko. Sila ay inalat na magkaroon ng pagkakataon ng pag-aaral sa pribadong paralan at makamit ang magagandang pasilidad. Because I do believe our teachers are very good. All we have to do is to equip them with proper facilities and other things para maging the best. Tulad ng mga pasilidad na meron ang pribadong paralan. So, kung teacher sa teacher, habla, equal sa private and sa public. Pero the facilities that are needed, mas mayaman po ang gobyerno kaysa sa pribado. Yan ang katotohanan. Kaya, yung nakamit at nakamtan ng anak ko, pangarap ko'y makamit din ng mga anak ninyo. Yan kung bakit kapitikan ninyo, saan nandito tayo sa isang pasilidad na pinuhunan na ng pera ng taong bayan. Masilot na inastos ang pera ng mamamayan. Pasilidad, maayos, makamit ng mga batang mag-aaral sa pampublikong paaralan. Kaya sa inyo, mga mag-aaral dito na Magsaysay, again, Gigi and I is excited for you. Sabi nga, good things come for those who wait. Konting days na lang, malapit na kayo uuwi sa Magsaysay, Espanya. Ayun naman, meron akong konting hiling sa bawat isa sa inyo, ang mga mag-aaral. I hope in
ang hindi ko lang sa inyo, mga batang Manila, mag-aral kayo mabuti. Tugunan ninyo ang inyong mga signatura. Laging maging handa sa mga aralin. Maging responsable bilang mag-aaral sa iyong paaralang pinagkailangan, komunidad na kinasasakupan. Bilang isang batang Manila, I want to see you someday, somewhere, in Philippines. Because, yawa ang Diyos, lahat ng mga pangarap ninyo ay makakamit ninyo pagdating ng araw kung ito'y inyong pagkakaiman ng kasipagan, ng disiplina, at pagmamahal sa sarili. Kaya sa inyo, mga bata dito, gusto ko someday meron din maging mayor sa Magsaysay. Someday meron din maging ikot galing ng Magsaysay. Kung nagawa ko, kung nangyari sa akin, hindi na imposible mangyari sa inyo. Kaya kayo pa lamang bilang inyong maagang karanasan sa pamumuno, sa inyong classroom, sa inyong club, gamitin ninyong karanasan na maging mabuting leader. Leader na may malasakit sa kanyang sinasako. Gamitin ninyo maging hangganan na pagdating ng araw, magagamit ninyo sa kanya-kanya ninyong field of undertaking. At bilang kapuli, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Pag kayo'y napaste, palitan mo agad. Bukod, maniniwala pa kayo, first year to fourth year, in Tanto High School, sharing ka po ha, lahat ng niligawan ko, binasted ako. Kaya sabi ko, ako nga pala sinahin mo. I really enjoy my younger years in Tanto High School, particularly in high school. You get to be inspired by your crush. Lalo na, pag nakikita mo yung crush mo, dumadaanan. Lahat ng wala, binibili mo sa pharmacy para magkakalang jerin mo. Pag ibango mo, tapos kasi mo, makabili ka ng Islam book. Those are, I just want you to enjoy that. I just want you to enjoy, natiligid kayo, ma-inspired kayo. But life will not stop there when you get denied. Pagkakakilig ka ng pagkakataon na parang sawi. Ang sawi ay pinagtitibay lamang ng panahon upang ikay maging wagit pagdating ng araw. Kaya hindi tayo na para sa iyo. There's so many fish in the ocean. Kaya enjoy lang that kind of years or that experience, but at the end of the day, you have to focus on your field of undertaking. Who am I today? I am a student. I'm going to be a good student. I'm going to excel as a student. I'll do my job, my responsibility. That you should focus on. Yun naman ang aking paalala. But then again, babalikin ko ng konti, walang masamang magligawan. Pagpakilig yan. Kung baga sa ulam, yan ang Ajinomoto. Pagpalasa ng buhay. Then, I wish you all the best to the parents. Sa ating all, hi! Good luck. Kami ni Chief at Tessa in our own little way. The PTA. The school. Our own little way.
Basta, pag luminong kayo sa likod, nandiyan kami ni G at Jessa kung kakailangan niyo kami. Ulit, maraming salamat. I wish you all the best. Pag marami kayo ng